May mga bagay sa buhay natin na akala natin ordinaryo lang. Isang anino, isang taong nakatayo sa sulok, o isang simpleng silip sa dilim. Pero minsan, ang pinaka nakakatakot ay yung mga bagay na una mong inakalang normal. Nung bata pa ako, may isang pagkakataon na nagstay kami sa General Santos. Hindi ko na maalala kung saan yung eksaktong bahay. Pero hanggang ngayon, malinaw sa akin ang pakiramdam sa gabing iyon. May sakit ako noon at mataas ang lagnat. Kaya't pinagpahinga nilang ako ng pinsan ko sa salas nila. Tahimik ang buong bahay. Tanging ugong lang ng electric fan ang maririnig. Paikot-ikot sa madilim na sala. At bawat ikot nito, parang mas pinabibigat ang katahimikan. Hindi ko alam kung anong oras ako nagising. Basta ang tanda ko, madaling araw na. Yung tipong oras na kahit ang pinakamahinang tunog, parang sumisigaw sa sobrang tahimik. Dahan-dahan akong napamulat. Mabigat ang katawan dahil sa lagnat, pero kahit hirap gumalaw, may kung anong pumipilit sa akin na tumingin sa bandang CR. May cabinet na lagayan ng TV na bahagyang nakaharang sa view ko. Kaya hindi ko direktang makita ang pinto ng banyo. Isang makitid na siwang lang sa gilid ang bukas. Sapat para sumilip ang ilaw at anino. Doon ko siya nakita. Isang babae, nakatayo sa labas ng CR. Hindi ko makita ang buong mukha niya. Nakatayo lang siya. Tahimik, diretso, hindi gumagalaw kahit kaunti. Parang may hinihintay. Parang may binabantayan. Pero sa isip ko nun, baka si tita lang. Walang kakaiba. Walang dapat ikatakot. Kaya pumikit lang ulit ako at natulog. Kinabukasan, habang kumakain kami ng almusal, kinuwento ko sa pinsan ko yung nakita ko. May nakita akong babae kagabi sa may CR, sabi ko. Biglang nag-iba ang mukha niya. Ha? Anong oras? Tanong niya. Madaling araw, nakatayo lang siya dyan sa labas ng CR. Napatingin siya sa akin. Tapos marahan siyang napailing. Hindi yun si Mama. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa batok ko. Bakit? Tahimik siya saglit. Pagkatapos sinabi niya, hindi siya nagsi-CR ng madaling araw. May arinola kami sa kwarto. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi yun si tita. Sino ang nakita ko? Doon na nila ikinuwento sa akin ang mga nangyayari sa bahay nila. Pag walang tao raw, sabi ng mga kapitbahay, nakakarinig sila ng mga tripong bumubukas, mga yabag, kaluskos, na para bang may taong naglalakad sa loob, kahit naman wala. Parang may nakatira, parang may hindi umalis. Simula noon, hindi na ako muling natulog sa salas nila. Dahil hanggang ngayon, may isang tanong ang paulit-ulit bumabalik sa isip ko. Hindi yun si tita. Bakit siya nakatayo lang doon? Kung tao siya, bakit hindi siya gumagalaw kahit isang beses? Minsan, ang nakakatakot, hindi yung mga parang multo, hindi yung mga bagay na unang akala mo normal. Hanggang sa may magsasabi sa'yo, hindi pala.